Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 28, 2025. Ang bilis talaga ng araw. Akalain ninyo, magtatapos na po ang taong 2025 at napakaraming pangyayari sa taong pong ito. Pero ang pinakaaabangan ko kasi sa 2026 ay ito pong muling pag-impeach kay Vice President Sara Duterte, kaya hindi po ako tumitigil araw-araw sa pagpapaalala sa ating mga manunood hinggil po sa kanyang impeachment. Sa ngayon, tayo po'y nag-aantay na lamang ng 40 araw bago po sumapit ang February 6, 2026. At sa pagkakataong iyon, ayon nga po sa isang abogado mula po sa University of the Philippines College of Law, 110% sasampahan ng impeachment muli ito pong si Sara Duterte. Pero hindi po yan ang pag-uusapan po natin sa oras na ito, kung hindi ang naging pahayag ni Undersecretary Claire Castro sa kanyang YouTube channel. Lilinawin lamang natin mga tol, ito pong ating topic na pag-uusapan ay hindi po opisyal na posisyon ng Malacanang. Hindi po ito sinabi ni Yusek Claire Castro sa podium sa Malacanang, kaharap ang Malacanang Press Corps. Ito po ay kanyang sinabi sa kanyang programa sa kanyang YouTube channel. Kaya hindi po ito opisyal. Meron naman pong disclaimer na nakalagay sa ilalim po ng kanyang programa na lahat po ng kanyang mga sinasabi sa kanyang YouTube channel ay hindi po opisyal na posisyon ng Malacanang o ng sino mang opisyales sa ating gobyerno. Ito po ay kanyang personal na opinion. Subalit, hindi yata ito nagugustuhan ng mga DDS kapag ka sila yung mga umaatake ng ad hominem o personal na pagpuna sa mga kritiko ng kasalukuyang gobyerno, partikular sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay lang sa kanila na tawaging bangag, ihalintulad si Pangulong Bongbong Marcos sa ganitong itsura, idinadamay pa si First Lady Lisa Marcos at inihahalintulad ang kanyang itsura sa iba't ibang mga personalidad na hindi po kaaya-aya ang itsura. Tapos ngayon, nagsalita ito pong si Jose Claire Castro na kahawig nito pong si Sara Duterte kapag ka nagagalit, ito pong si Chucky Dal. Pikon na pikon po itong mga Duterte supporters. Hindi nila matanggap na kahawig naman kasi talaga. Kahawig naman kasi talaga. Tingnan nyo naman mga tol. Di ba? O, tingnan nyo, pakita ko sa inyo. O, ito. Tingnan nyo naman. Anak ng teteng na yan. Oh, ito po kasi, ayoko na sanang i-content. Pero, napilitan na akong i-content ngayon kasi talagang viral eh. Appear ng appear sa newsfeed ko sa Facebook. Nakita ko nga, shinare po nitong Di Umano Facebook page. Ayon po dito, hinahanap ko kasi ito sa balita. Hindi ko makita pala. Na-miss ko yung vlog ni Yusek Claire. Doon niya pala sinabi. Ito po yung shared post ni Di Umano Facebook page. Noong December 26 sa kanyang YouTube channel, sinambit po ni Yusek Claire ang mga sumusunod. May kahawig pag ganyan ang itsura niya. Kapag galit na galit kasi siya, pag nag-meltdown siya, iba itsura niya eh. Tingnan nyo yung itsura niya dito, parang ganito, Chucky Dal. Nagsasalubong ang kilay, parang ganyan lang kapag kagalit. Oh. Sabi nung mga Duterte supporters, puro kayo fake news. Saan ang fake news dito? Alam ninyo, ang paghahambing sa itsura ng isang tao sa ibang mga bagay-bagay sa ating paligid, hindi po yun fake news. Kasi yun po ay personal na opinion at persepsyon ng tao. Kung sabihin po natin nakahawig ni Sara Duterte si Fiona, yung sa The Shrek, hindi po fake news yun. Opinion po natin yun eh. Yun yung paningin natin sa mga panahon na ang itsura niya ay kahawig ni Fiona. At dito naman, ito yung perception ni Undersecretary Claire Castro. By the way, salamat kay Yusek Claire Castro sa pagpapaabot ng tulong sa aking inaanak. At sa lahat ng mga tumulong sa aking inaanak, maraming salamat po sa inyo Ayun nga po, perception ito ni Yusek Claire Castro na sa kanyang paningin,
nung nire-reactionan niya po ito sa kanyang programa, yun yung pumasok sa isip niya, nakita niya, ganun kasi, oh. kahawig daw ni Fiona. Ha? O, eto pa. Basahin natin yung mga kaugnay po na artikulo tungkol po dito. December 27, 2025 by Chris Saison. No, parang Chucky kapag galit. Claire Castro's job at BP Sara Duterte's goes viral. Palace Press Officer and Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro steered discussion after making a pointed remark about Vice President Sara Duterte, comparing her to the horror movie character Chucky from the American film Child's Play whenever she appears upset. Ako, di ko pinapanood tong Chucky, tatakot ako eh. Kakatakot, makikita ko si Fiona. Nangaasar lang ako mga tol, ang aga-aga. Inaasar ko itong mga Duterte supporters eh. Mga pikon kasi itong mga Duterte supporters na ito. Tapos ang sasabihin na lang nila, bangag ka, mamamatay ka, magtago ka na kapag ka naging presidente si Sara Duterte. Alam niyo mga Duterte supporters, ipinapakita nyo lamang yung pag-uugali ninyo sa pag-uugali ng mga sinusuportahan ninyo eh. Ganun na ganun kasi ang mga Duterte, nagbabanta, tapos laging ang bukang bibig, patayan. O, ganun na ganun kayo. Sa bagay, sabi nga, birds of same feather, flocks together. Kaya hindi na namin yan maiaalis sa inyo. Pero wag niyong kalilimutan ha, merong sinambit si Rodrigo Duterte noon. Paalala ko lamang sa inyo ito, baka nakakalimutan nyo mga Duterte supporters eh. No? Sabi ni Duterte noong May 3, 2022, hihintayin niya kayo sa impyerno. Payag ba kayo mga Duterte supporters? Hihintayin kayo ni Rodrigo Duterte. I'll wait for you in hell. Sabi ni Rodrigo Duterte sa inyong mga Duterte supporters. Ibig sabihin, ang tingin ni Rodrigo Duterte sa kanyang sarili ay kawangis ni Satanas, kaya doon siya mapupunta. At kung ganun din naman ang sinasabi niya na aantayin kayo sa impyerno, malamang sa malamang, ganun na rin ang pagtingin sa inyo ni Rodrigo Duterte. Kawangis niyo si Satanas. Kaya magsasama-sama kayo sa impyerno. Yan naman, hindi nang galing sa akin. Baka sabihin niyo na naman, fake news ito. Kitang-kita niyo naman dito, balita po ito. Duterte to supporters, I'll wait for you in hell. Yun, balik tayo dito po sa binabasa po natin balita. Castro made the comments in a reaction video uploaded to her YouTube channel on Friday, December 26. Kaya nililinaw po natin ang mga binanggit po dito ni Undersecretary Claire Castro ay hindi po opisyal na posisyon ng Malacanang. Magkaiba po kasi yung tumitindig siya sa podium sa Malacanang at saka yung kanyang pagsasalita dito po sa kanyang programa sa YouTube channel. Hindi po ito ang posisyon, hindi po yan anumang remarks na nanggaling sa Malacanang o sa pamahalaang ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. In the video, she reacted to Vice President Sara's earlier statements explaining why she chose not to send a Christmas greeting to President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The Vice President shared her views during an ambush interview on Thursday, December 25, 2025. Pag-anong-ganon kasi yun. Pag-anong-ganon, ito, panoorin po rin niyo yung video, mga tol. Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung President hindi? Hindi naman magbabago. And in the same vein, magbabago ba yung ugali kung Congressman hindi? So, kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. Ayaw ko batiin ng mga ayaw ko batiin. Di ba ganun si Chucky Dal, may hawak na kutsilyo? Ganun na si Chucky Dal, oh. Kasi itong mga mag-iina ko dito, mga tol, sa totoo lang, yung wife ko, si top wife, saka yung eldest ko, ang hilig sa horror ng mga yan. Pagka nanonood ng horror yan, ako nagtatago na ako sa kwarta, natatakot ako eh. Takot ako kay Chucky eh. Ganun si Chucky Dal, oh. Anak ng teteng na yan, yung bunso ko, ayaw niya din ng horror. Mana sa akin, takot sa horror. Ay, nako. Tapos magagalit kayo ngayon, mga Duterte supporters. O ngayon,
Ito po yung actual video kung saan sinambit po yan ni Yusek Claire Castro Panoorin po natin ito mga tol. Okay. Kung may message daw ba kay PBBM, tignan niyo yung mukha niya mga kaklir. Nadinig lang ang pangalang PBBM. Tingnan niyo siya ulit mga kaklir. Oy, yung mga lumalait kay Yusek Claire Castro grabe naman kayo makapanglait kay Yusek Claire Castro. Eto, normal ang beauty. Ipagpatawad mo, top wife. Normal ang beauty ni Yusek Claire Castro. Tiningnan ko sa ChatGPT, kailan ba pinanganak si Yusek Claire Castro? June 1969. Ibig sabihin, ang edad ni Yusek ay 56, more or less, 56 or 57. O, yun po yung kanyang edad sa ngayon, magsi-senior citizen na. Pero tingnan nyo naman, ikumpara nyo naman ang mukha ni Yusek kay Sara Duterte. Yung itsura nga ni Sara Duterte, nung nanapak ito ng sheriff, kamukha ni Pione. Pikot na naman yung mga Duterte supporters Sige, tuloy po tayo dito. May kahawig to May kahawig pagka ganyan ang itsura niya Natin. Wait. Pag galit na galit ayoko na ipakita, pinakita ko na sa inyo dati ito okay, sandali lang ha. Pag galit na galit kasi siya pag nagme-meltdown siya. Si Yusek, seryoso pero magaling magpatawa no? Pero mo, napatawa niya ako ng todo dito sa topic na to. Hindi maalis ang tawa ko dito. Anak ng teteng na yan, kung maganda lang ang ngipin ko, di talagang bukang-buka ang ngipin ko sa pagtawa. Iba itsura niya Diba? Ay, nako. Tingnan natin. Okay, wait, hanap lang ako. Ay, habang hinahanap ni Yusek, happy Sunday Pag sa inyo. nagagalit Pag nagagalit siya. Masaya ang Iba Sunday yung natin itsura ngayon. Seryoso si Yusek pero nagpapatawa dito. Sana ba yan? Wait lang mga clear Bakit? Hindi ba kayo natatawa sa topic natin? Tingnan nyo, ipakita ko ulit sa inyo. Ayan tsakan-tsaka Tingnan nyo. Di ba? Kawangis talaga. Hindi fake news yan. Mga Duterte supporters. Hindi fake news yan. Kasi yan yung paningin Tinitingnan ng tao yung itsura ng dalawang bagay, o dalawang personalidad. Isang fiction at isang totoong tao. Si Sara Duterte at saka si Chucky Dal. Yan nakasalubong yung kilay ng gano'n Tapos balik tayo dito. Anak ko pa. Kasi magalit siya Mag-iba ulit ang itsura niya. Wait lang tingnan niyo yung itsura niya dito Parang ganito Share ko lang. Nagsasalubong ang kilay Chucky Dal pala Yun Parang ganyan Diba? Parang ganyan lang. Parang ganyan. Pag galit. Diba? Anyway, balik tayo. Tingnan nyo diba? Mga clear, tingnan nyo dito Parang pinakita ko kanina sa inyo. Bakit? Diba? Ulitin natin May disclaimer si Attorney Claire sa baba This vlog, sabi niya po rito sa baba ng kanyang video, is being done Magbabago ba yung by Attorney Claire Castro in her personal capacity niya kung Christmas and does not necessarily reflect the views and pronouncements of the PCO, the Palace, nor the President. Thank you. Kaya malinaw yan mga tol Yung mga sinasabi dito ni Yusek Claire, pang-aasar to. Pang-aasar to. Totoo naman talaga yan. Hindi naman niya sasabihin ni Yusek Claire kung hindi niya inaasar si Sara Duterte. Ang problema, asar na asar yung mga Duterte supporters.
Savage din kasi ito si Yusek eh. Ito ang pinakagusto natin dito kay Yusek Clear eh. No, kaya niyang luminya sa tamang direksyon, pero kung kinakailangan niyang sumabay sa mga ad hominems nitong mga Duterte supporters, kayang-kaya niya rin. Oh, lintik kung mag-ad hominem itong mga Duterte supporters sa kanya. Pero kapag bumalik si Yusek Clear, talagang pikon na pikon sila. Dito nyo makikita na epektibo talaga si Yusek sa kanyang ginagawa. pa rin. Kahit hindi Pasko, hindi nagme-meltdown. Kahit hindi Pasko at maraming bashers, hindi nagmumura. Hindi nagbabanta ng buhay. Diba? Mukhang hindi talaga magbabago kasi ugali niya yun. Clear. Diba? Pero, kanina lang pinakita ko sa inyo yung mensahe niya, diba? Ang puso nagpapasalamat. Ano nga ulit yung sinabi niya? Wait na, ulitin ko lang ha. Alam nyo mga tol, maidagdag ko lang ito. Yung mga ganito kasing sinasabi ni Sara Duterte, nagre-reflect talaga ito sa kanyang karakter. No? Sabihin natin hindi siya plastic. Sabihin natin hindi siya plastic. Pero matakot tayo sa pag-uugali niya na ganyan. Bakit? Kung si Sara Duterte may pagpapakumbaba ito, hindi niya naman kinakailangan batiin si Pangulong Bongbong Marcos sa araw ng Christmas eh. Pwede niya naman i-let go lang yung tanong. No comment, next question tayo. Ano sinabi niya? 'Di ba? Pagpapakita ito ng napakataas mo talaga. Ang tingin mo sa sarili mo, ako ito. At wala nang tataas pa sa akin kahit presidente ka. Sino ka ba? Pag ayoko sa'yo. Hindi kita kailangan batiin o kung anuman. Ulitin natin yung pahayag niya rito Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. And in the same vein, magbabago ba yung ugali kung Christmas o hindi? So, kung ayaw ko siyang batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siyang batiin ngayon na Pasko. Di ba? Magbabago daw ang ugali pag binate. Di ba hindi naman magbabago? Ano bang ugali meron? No? Ipinagmamalaki mo yung ugali mo na ganyan. Ipinagmamalaki mo na ikaw ay palamura katulad ng tatay mo, palabanta sa buhay ng ibang tao, meron kang morbid thinking, tapos ikukumpara mo ito sa pag-uugali ng presidente natin na napakalayo sa'yo. Aba, parang baligtad nga eh. Dapat yung pag-uugali ni Pangulong Bongbong Marcos, ito yung maging standard ng ugali ng mga kababaihan eh. Tapos yung sayo, perhaps sa mga barako o masasamang ugaling lalaki. Pero hindi eh. Ikaw yung nagpapakita ng mga ganyang pag-uugali tapos kababaeng tao mo. Tuloy tayo sa pakikinig po dito kay Yusek Clear. Mapagbigay. Ang puso nagpapasalamat ay mapagbigay, mapagmahal, mapagpatawad. Ta? Pero yung mga sinasabi niya sa kanyang Christmas message, parang hindi naman niya ginagawa. Parang taliwas sa kanyang behavior. Diba? So, itong itsura niyang ito, mga Kristo, tingnan natin ulit. Balikan natin yung kanina niya. Balikan natin, ha? Kaya, ano to, maraming pretensions. Tingnan niyo, mga Kristo. Na ang puso ng ating minamahal na bansa. Ibang-iba, di ba? Tandaan po natin na ang pusong nagpapasalamat ay mapagbigay, mapagmahal, mapagpatawad. Tapos, Plastic. Dito, ipinapakita na sa atin ni Yusek Clear Castro yung totoong pagkatao nitong si Sara Duterte. Kapag ka magbibigay ng mensahe, in general sa publiko, kunyari mabait, may pagpapatawad sa puso, kapayapaan dahil kapaskuhan. Pero kapag ka na-ambush interview, lumalabas yung tunay na ugali. Ito, yung totoo niya, lumalabas. Yung itsura niya. No? Ano ko, ano mensahe kay PBBM? Ayan na yung lumabas yung totoo niyang itsura, mga kaklir. Diba? Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago.
And in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas meeting? O, di ba? Di ba? Mga clear? Oh, yan. Di ba? Siya ang nag-a-aspire na maging presidente ng ating bansa. Hmm. Ganyan. At nakakabahala yan, mga tol. No? Seryoso tayo ngayon. Ang isang personalidad o karakter na meron itong si Sara Duterte tapos magiging presidente, nakakabahala po ito. Sabi nga ni Ramon Tulfo, di ba, kapag ka naging presidente itong si Sara Duterte sa 2028 or anytime ngayon kung magbibitiw si Pangulong Bongbong Marcos o mapapatalsik siya at ang hahalili si Sara Duterte, baka katapusan na ng Pilipinas. Kawawa po tayo. Kawawa ang majority ng mga Pilipino. Ang mga makikinabang dito sigurado, yung mga parehasang pag-uugali ng mga Duterte. Yung mga tatanga-tangang Duterte supporters na nanonood ngayon sa atin, yan sigurado makikinabang ang mga yan. Kasi mga tanga eh. Tinatanga na sila, tuwan-tuwa pa sila. Ang pinakamagandang halimbawa ng pagtatanga sa mga supporters nitong si Sara Duterte at ng mga Duterte, yung pagpapapila nila doon sa Davao kada Pasko. Biruin ninyo, sinasabi nila, kineklaim nila ito hindi sa akin ang galing ito. 45,000 na mga Davaoenos mula sa Davao City, karating ng mga probinsya, ang lumalakad, pumipila, hindi lamang 24 oras, kung hindi mahigit sa 2 araw dahil kailangan nilang mapaaga, kung gusto nilang makakuha kaagad ng regalo mula sa mga Duterte. Tapos, papahirapan mo ng ganun. Ang maibibigay mo lamang, ipagpalagay natin, malaki na ang 1,000 piso. O, sa mga gifts na yan. Sa 500 pesos, i-multiply nyo po yung 45,000, 220 million pesos po yan. No, sa 500 pesos na lamang. Saan kukunin ng mga Duterte ang 220 million pesos para ipamahagi na regalo sa kanilang mga kababayan sa Davao Region? Di ibig sabihin, yan ay galing sa ating gobyerno, sa buwis na binabayad mismo ng mga Pilipino. Tapos i-claim nila, mga Duterte na mamahagi taon-taon ng mga regalo sa kanilang mga kababayan. Ang kapal naman ng pagmumukha ng mga ganong estilo, di ba? 220 million sa halagang 500 pesos each for 45,000 kababayan nila dyan sa Davao Region. Papipilahin mo ng 1 araw, 2 araw para sa ganung halaga. Di ba kayo naaawa sa tao? Dito sa amin sa Pasig, nakakatuwa, kakatukin ka talaga. Tapos, napaka-systematic ng pamamahagi ng mga pamaskong handog mula po sa LGU ng Pasig. Hindi kami lalapit, pipila, para lamang manlimos, manghingi ng pamasko. Ihahatid sa mga bahay namin regardless kung ikaw ba ay mahirap o mayaman. May kakayahan sa buhay o wala. Pantay-pantay dito sa Pasig. Lahat ng mga constituents ng Pasig, ang mga pamilya nakakatanggap ng pamaskong handog mula sa LGU. Kasi pera naman yan ng taong bayan. Pera yan ng mga Pasigueños. Eto, sa Davao, i-claim nyo Duterte family na mamahagi ng pamasko. Hindi nyo naman pera yan. Bakit ko sinasabing hindi nyo pera yan? 45,000 times 500, 220 million pesos. Ang idineklara ninyo sa inyong statements of assets and liabilities and net worth ay wala pang 100 milyon kay Sara Duterte. Kay Rodrigo Duterte, wala pang 50 million pesos. I do not know kina Paulo Duterte. And so on and so forth. Kahit pagsama-samahin nyo, ang mga yaman ninyo, kung opisyal na records ang pag-uusapan, hindi sapat ang 220 million pesos para hindi sapat yung kayamanan ninyo para eksakto o ma-provide ninyo yung 220 million pesos na yon. In short, uulitin ko, yung ipinamamahagi ninyo, pera ng taong bayan, pera ng mga taga Davao. Bakit nyo pinapahirapan
Bakit nyo papipilahin? May mga pumipila doon, matatanda na, may mga pumipila, kasama ang sanggol na anak, inaabot ng hating gabi para lamang sa halagang 500 o 1,000 piso na mga regalo na kineklaim nyo nagmula sa inyo. Sobrang kakapalan ng pagmumukha pagka ganon, di ba mga tol? Ibang klase ng pagiging ipokrito. Napakataas na level ng pagiging ipokrito kapag ganon. I-claim ninyo na galing sa inyo Duterte, from Duterte, yearly. Tuloy natin pakinggan si Yussi Claire dito. Parang, okay, sabi niya, hindi siya plastic. Remember doon sa isang hearing na hindi siya plastic. Hanapin ko nga ito. Wait lang Pero, hindi siya plastic, pero mga clear. Yung mga sinabi niya sa kanyang message, ito, ay haba nito. Wait, hanap tayo nung hindi ako plastic. Sandali. Nasaan na yun? May nito Wala na. Ang haba. Diba? Mga clear. Wait, hanapin natin to. May message ba dito? Ang dami. Wait lang. Sinabi niya sa isang, kasi may sinabi siya nung nasa hearing siya kay Senator Alan Cayetano, hindi ako plastic. Nahanap ko tuloy Sinamakan natin ko. Ito. Exam. Wala. Ito, maiksi lang ito mga clear. Ayan Sabi niya, hindi siya plastic. Natatawa talaga ako dito sa mga Duterteng tatanga-tangang supporter Ano? Alam niyo, ang hilig ninyo magsabi na kami iyakin. Yet nandito kayo, nanonood kay Top 1. Sino ngayon ang umiiyak? Kasi kung kami iyakin, literal dapat na umiiyak ako dito. O kaya literal na nagkokomento ako sa mga pages na sumusuporta sa mga Duterte para lamang ipagtanggol yung aking sinusuportahan. Hindi ko ginagawa yun kasi hindi ako iyakin. Kayo, kung ano-ano pinagsasasabi nyo rito sa programa ko, ibig sabihin kayo apektado. Ang tatangan nyo talaga No? Magtatapos na ang taon, maghihiwalay na ang 2025 at 2026, pero wala pa rin pagbabago sa katangahan ninyo. No? Yun ang mahirap. Kaya lalong hindi nagbabago ang Pilipinas dahil sa mga taong katulad ninyo ang tatanga. No? Tingnan nyo nga sarili ninyo, mga Duterte supporters na nanonood ngayon dito. Nagbago ba buhay ninyo sa panahon ng panunungkulan ng mga Duterte? Wag na yung material na bagay. Wag na. Ang tingnan na lang natin kung ano yung nararapat na pag-uugali bilang isang tao. Nagbago ba? Hindi. Lalo lamang kayong nalulubog sa kagaguhan ng mga pag-uugali ninyo. Ito, prangka kong sinasabi. Kagaguhan talaga yung pag-uugali na ganun. Bakit? Papangarapin mo ang kapwa mo mamatay na? Papangarapin mo ang kapwa mo matulad sa mga unfortunate incident na nangyayari sa ating paligid? Sasabihin niyo sa kapwa mo Pilipino, sana yung anak mo, yung asawa mo maghahasa ng mga bangag. Anak ng teting na yan. Ganon kayo katanga, mga Duterte supporters. Uulit-ulitin ko yan. Ganon kayo katanga. Tinatangan nyo patuloy ang inyong sarili sa hindi ko maipaliwanag sa aking isipan na dahilan Pinipilit kong unawain kung bakit napakatanga ninyong mga Duterte supporters Pero hindi ko talaga maunawaan. Bakit? Ano ba talaga dahilan? Ano ba nagawa ni Rodrigo Duterte
o ng mga